Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinala ko na yung buong libro. Nawala kasi dati pinipicturean ko lang siya, tapos cellphone ko na binabasa. Yung nawala yung kopya na transfer ko pala sa computer Daling ko na nga rin kaya tong libro. Bigat kasi Galing pa nga ito ng Badia. Yung nga Islamic Center ni Sheikh Said, yung tatay ni Saad. Galing Badia ito Ganda nga ito, ito na yung buong Ibn Kathir. Pero siya yung, kumbaga, inayos ni Sheikh Safiur Rahman Mubarak Puri. Yung author din nung reference natin sa Sira. Ang nag-imprenta nito, Darussalam. So yung Darussalam, hindi lang translation yung inimprenta nila, pati pati Arabic, meron din sila, mashallah. Meron din sila. And Darussalam yung nag-imprenta nito. Maganda yung tagal na nito. Siguro 20 anyos na to sa akin mahigit. Itong libro na to, 20 anyos na ito. Alhamdulillah. Kasi naalala ko to, unang pasyal namin doon sa Badia. Nakapunta ka ng Badia? Yung kinakamad dati. Namigay sila nung ganito. May kasama pa tong iba Yung Fiqhul Islami, yung ginawa nating reference dati bago natin gamitin yung Fiqhul Muyassar. Galing din yun sa kanila. 3 yata ito na bundle na pinamigay nila nun, mashallah. Sa Saudi, pinamimigay lang dun halos yung libro Tapos meron dong yung nga sa Darul Ifta. Pwede kang pumunta doon. Sabihin mo lang, mahingi ka libro, bibigyan ka nila. Pero mas marami silang binibigay kapag kapag malaman nilang estudyante ka o kaya graduate ka ng Islamic University, mas marami binibigay. Pero kung ordinaryong tao ka lang, bibigyan ka pa rin nila, walang problema. Bibigay pa rin sila. Marami nga nakolektang doon, libro. Ha? 6 na taon. Hindi ako sa Badia, Sultana. Si Ahmad ang sa Badia. Yung mga libro sa Ibn Abbas na pinadala ko yun nung 2011 yata. Nandito ako na ba sa Pilipinas? 2010. Mga ganun ko siya pinadala. Pinadala ko yun doon, yung ibang mga libro doon, galing sa akin yung ilang mga libro doon. Yun yung mga nakolekta ko rin. Talaga kalaban ng Kaya dapat yung kung may library kayo, dapat lagi may tao. Tsaka yung mga libro, paminsan-minsan, sinashuffle. Kasi ang anay pala, kapag nakaramdam ng yung vibration, kalma, may gumagalaw-galaw, lumalayo rin naman sila. Lumalayo. Yun yung technique nila. So inshallah, yung huling 10 aya, kung matapos natin yung dun sa Suratul Naba, yung ang huling bahagi, Al-Fawzul Kabir lil Muttaqin. Ang malaking tagumpay para sa mga muttaqin, para sa matutuwid, para sa mga may takot kay Allah. Yaqulu ta'ala mukhbiran anis su'ada'i wa ma'adda lahum ta'ala minal karamati wan na'im al-mukim. Sa pinababatid dito ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tungkol sa mga masasaya, yung mga matagumpay. Diba? Yung Said, sila yung papasok sa paraiso, ito nga plural, su'ada. At yung Shaki, Ashkiya, sila naman yung papasok sa impyerno. Sa binanggit dito, yung mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila, alhamdulillah. Innal lil muttaqina mafaza, para sa mga matatakutin kay Allah o may takot kay Allah, matutuwid, ang tagumpay. Mafaza, tagumpay. At yung faza, kumbaga nagtagumpay siya. Kasing kahulugan nito yung aflaha. Kad aflahal mu'minun, at itong yung lakad faza fawzan azima, diba, nababanggit yung madalas sa khutbah, magkasing kahulugan yun. Faza at aflaha. Magkaiba lang sila ng format. Ang noun para sa faza, fawzun. Fawzul azim, di ba? Fawzul kabir. Ang
Ang noun para sa aflaha, ano? Noun nga. Ano ang noun ng aflaha? Aflaha, nagtagumpay siya, di ba? Yung tagumpay, falah, hayya alal falah. Yun siya. Yung tagumpay. So nga dito, sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma at nidahak na sila raw, yung mafaza na ito na tinutukoy ay mutanazzihan. Mutanazzihan sa kahulugan na nagtagumpay na sila, ibig sabihin na-relax na sila. Nag-i-enjoy na lang sila doon sa paraiso. Wala na silang kailangan pagsumikapan, wala na silang pangangambahan, katatakutan, ikalulungkot. Kumbaga, parang namamasyal na lang sila doon sa paraiso. Ganoon naman talaga sa paraiso. Pero yun yung halimbawa, di ba, mapunta ka sa isang lugar. Tapos, bago ka lang talaga nakapunta doon, di ba gusto mong mamasyal, ikutin mo yung iba't ibang lugar doon? Doon sa paraiso, hindi ka mauubusan ng pupuntahan doon eh. Hindi ka mauubusan ng pupuntahan. So, mutadazzi na lang ang tao doon. Siya ay naglilibang. Alhamdulillah. At ganyan din sinabi ni na Mujahid at Katada, Fazu fanaju minan nar. Sila ay nagtagumpay, na ibig sabihin nakapasok sila sa paraiso at nailigtas sila mula sa impyerno. At ganoon ang tagumpay talaga, ang mailigtas sa impyerno. Kasi kung wala ka sa impyerno, ibig sabihin nandoon ka sa paraiso, alhamdulillah. At ganyan din, wal adharu hahuna qawla Ibn Abbas li'annahu qala ba'dahu. At kumbaga, malinaw din sa kahulugan ng sinabi ni ito na inna lil muttaqina mafaza, yung karugtong nito. Na nga ayon sa sinabi ni Ibn Abbas na sila raw ay nasa mafaza, sa tagumpay, at nasa hadaik. Hadaik, plural ito ng hadika. Hadika, alala nyo? Taniman o garden, hadika. Di ba hadikatul maut? Yung kung saan nakasagupa ng mga Muslim, sino? Si Musaylimah al-Kadhdhab. Tinawag nilang hadikatul maut kasi maraming sahaba ang namatay doon. So hadaik. So meron siyang hadaik. Yung hadaik na ito actually, hindi niya lang ito pinupuntahan, pag-aari niya ito. Pag-aari niya ito ayon sa iba pang mga paliwanag dito. Wal hadaiku albasatin minan nakhili wa gayriha. Ito raw ay mga taniman ng nakhil, yung dates, puno ng dates at iba pang mga puno. Wa aanaba. Yung aanab, syempre yung mga grapes. So tumutubo doon yung grapes. Syempre yun nga, si Allah, kung ano yung binabanggit niya sa Quran ay mga salita na nauunawaan ng tao. Pero syempre, mas mainam pa doon ang paraiso. Kasi baka tatanong ng tao, bakit grapes lang? Yun lang yung binanggit eh. Marami pang iba ang naroon. Hindi porke yun lang yung binanggit, ay yun lang ang matatagpuan sa paraiso. Kasi walang anumang mata ang nakakita ng anumang nasa paraiso. Walang anumang nakita natin dito sa mundo ang maihahambing doon sa anumang nasa paraiso. At bukod doon sa hadaika wa a'naba, meron din silang wakawaiba at raba. Kawaib, sa kahulugan na ay huran kawaibun. Ang tinutukoy dito yung mga yung mga kababaihan sa paraiso. Yung kawaib, kumbaga yung hugis ng katawan nila. Yung hugis ng katawan nila na sila, yung dibdib nila ay buo na, ibig sabihin, dalaga na talaga sila. Hindi sila bata o hindi sila matanda. Dalaga talaga sila. Na dinagdag nga rin dito, Qala Ibn Abbas wa Mujahid, sinabi nilang dalawa, wagay rawahidin at ang iba pa, kawaib ay nawahid. Ya'nuna anna tadihinna nawahidun lam yatadallina liannahunna abkarun
orobon at rabon ay fi sinnin wahidin. Sa tinukoy sila sa ganitong paglalarawan, kumbaga physical yung pagkakalarawan sa kanila, yung anyo nila na physical. Na maganda daw yung hugis ng kanilang mga dibdib. Gano'n naman talaga yung lalaki, di ba? Kung yung lalaki, titingnan niya yung babae, kung ano ba yung kaakit-akit sa babae, isa yun sa kanyang titingnan. Yung dibdib, yung mukha, o ano pa man. So, nilarawan yung babae sa ganitong paglalarawan. Yung babae sa paraiso, at sila nga ay atraba sa kahulugan na pare-pareho sila ng edad. Sa pare-pareho sila ng edad. Yung sila ay mga birhen, magaganda yung hugis ng kanilang mga dibdib at sila ay pare-pareho ng edad. Kama takad na mabayanuhu fi suratil waqi'ah. Katulad ng nababanggit doon sa suratul waqi'ah, yung uruban at raba. Balikan nga natin yung suratul waqi'ah. Yung uruban na traba. Sabi yan. Uruban na traba. Okay, so doon daw sa paraiso, inilarawan ni Allah doon sa suratul waqi'ah yung mga makakamit ng tao doon. At doon sa 33, simulan natin doon sa 33, la maktuatin wala mamnu'ah. Lahat na napapakinabangan nila doon ng mga prutas ay hindi limitado. Kumbaga, hindi mauubos yung prutas ng puno doon o ano pa mang bunga. Hindi mauubos at hindi mamnu'ah. Hindi ito, kumbaga, mawawala. Kasi la maktu'ah, ibig sabihin, tuloy-tuloy yun na namumunga. Hindi katulad sa mga puno dito, may panahon lang. May panahon ng mangga, panahon ng iba-ibang prutas, pero yung prutas doon tuloy-tuloy. At hindi siya mauubos. Yun nga. Wafurushin marfu'ah, at sila ay nasa mga sofa o trono na matataas. Inna ansha'nahunna insya'a. Tunay na kami ay lumikha sa kanila, doon sa mga babae sa paraiso, sa mahusay na insya, sa mahusay na pagkakalikha. Faja'alnahunna abakara. May kinalaman kasi ito doon sa doon sa tafsir na ito, doon sa Kawaiba Traba, na dinulot ni Allah na sila ay maging mga virgin. At uruban at raba. Uruban, ibig sabihin sila raw ay mga babaeng mapagmahal, at sila raw ay mga atraba, pare-pareho ng edad. Mapagmahal, actually merong hadith, yung na wag daw na pasasamain ng babae ang loob ng kanyang asawang lalaki, dahil kumbaga isinusumpa siya nung babae sa paraiso. Sinasabi niya, nung babae sa paraiso, na wag mong sasaktan yung asawa mo dahil panandalian lang siya dyan sa'yo at hinihintay namin siya dito. Kumbaga, so mapagmahal sila. So hindi pa man pumapasok sa paraiso yung nakatakda para sa kanila na mapapangasawa nila na lalaki, naghihintay na sila doon. Naghihintay na sila doon. At tatraba, pare-parehong edad, nang sa gayon, hindi sila magseselosan. Diba? O yung ganyan na nangyayari, diba? Kapag yung unang babae, unang asawa, may edad na, tapos nag-asawa yung lalaki ng bata, magsiselos nga talaga yung mas matanda na asawa. Pero hindi rin kahit si Aisha, nagsiselos pa kay Khadija yun So, hindi rin, hindi rin pala garantya. Hindi rin ibig sabihin na yung matanda ang magsiselos sa bata, pati yung bata magsiselos sa matanda. So, ganun lang ginawa ni Allah. Pare-pareho sila ng edad, inshallah. At yung hurul in, iba pa sila nga sa mga babae dito sa paraiso. Halimbawa, pareho kayo mag-asawa papasok sa paraiso, inshallah. Hindi magiging hurul in yung asawa mo. Kumbaga, siya pa rin yun. At nakakahigit sila kaysa sa hurul in. Kung yung hurul in, marami ng mga nailarawan tungkol sa kanila na magaganda, mas gaganda pa ang iyong asawa, inshallah, pagpasok sa paraiso. So lahat daw ito ay para sa liashabil yamin, para doon sa mga nasa kanang bahagi. So ito yung binanggit dito
tungkol sa Surat Al-Waqi'ah na may kinalaman dito, alhamdulillah. Sa sumunod na nabanggit, waka'san dihaka, kabilang sa mga naim, mga biyaya na matatanggap ng mga tao, doon ay baso o kopa ng dihak. Sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mamlu'atun mutatabi'atun. Na ito raw ay mamlu'a, puno, at mutatabi'a, sunod-sunod. Kumbaga, ibig sabihin, kapag ininom mo yon, naubos yung laman, sasalinan uli yun ng yung mga tagapaglingkod mo doon sa paraiso. Di ba yung wildanum mukarrabun na nababanggit? So yun sila na magiging tagapagsilbi ng mga tao sa paraiso. So hindi mauubusan ng laman yung kopa na yon. Yun ang ibig sabihin ng ka'san dihaka. At sinabi ni Ikrimah, ito daw ay safiyatun. Safiyatun sa kahulugan na ito raw ay, kumbaga, napupuno o dalisay pala. Yung safiya, dalisay. Yung kahulugan ng dihaka. Dalisay na hindi nakakalasing o dalisay na walang anumang karumihan o masamang idudulot sa tao. At yun din sinabi ni Mujahid Al-Hasan, Qatada, Ibn Zayd at iba pa, ang dihakan na ito, al-mala'i al-mutara'i, al-muttari'ah, al-mala'il muttari'ah, na sinasabi nila na ito raw ay ibig sabihin punong-puno talaga. Ang dihaka ay nangangahulugan na punong-puno talaga. Maring nag-uumapaw pa nga. Nag-uumapaw o malapit na siyang umapaw at hindi siya mauubos. Kapag nainom mo na yun, nabawasan, daragdagan uli yun at hindi siya mangangalahati. Kumbaga. So dito, sumunod na nababanggit, la yasma'una fiha lagwa wala kidhaba. Wala silang maririnig dito na lagwo. Kumbaga, mga walang saysay na mga pananalita, wala kidhaba o pagsisinungaling. Kakaulihi ta'ala, la lagwun fiha, wala ta'thim. So merong isang aya sa Quran, ano bang sura ito? Hindi nabanggit. Parang ano yata ito? Surat At-Tur. Hanapin nga natin. Ayun, yun nga yun. Yatanazauna fiha ka'san la lagwun fiha wala ta'thim. Magpapasahan daw yung mga tao doon ng kopa, ng alak. At sa kanilang pagpapasahan na yun ng alak, walang mangyayari sa pagitan nila na masamang pananalita at makasalanang gawain. Hindi katulad ng nagiinuman, di ba? Dito sa mundo, yung mga nagiinuman, di ba? Ano ba pinag-uusapan nila? Mga kahalayan o mga kabastusan, o mga bagay-bagay na walang pakinabang. Pagyayabang, yun lang. O kaya, kasalanan. Kasi uminom nga sila ng pinagbabawal na inumin. Pero doon sa paraiso, yung mga tao doon, ganun din, magtitipon sila na parang katulad kung paano nagtitipon yung mga tao rito nagiinuman, pero wala silang pinag-uusapan na walang saysay na pananalita o makasalanan na gawain na kanilang ginagawa. Wala silang ginagawa ng mga ganitong bagay. Ay laysa fiha kalamun lagin, arin, anil faidati, wala ithmu kadhibin. Na ang mga pagtitipon daw na ito ay walang kwentang mga pananalita na walang saysay, walang pakinabang o anumang makasalanang pagsisinungaling o anumang makasalanang
pagsisinungaling. Bal hiya Darus Salam. Bagkus ang lugar na yon kung saan sila kumbaga umiinom nga nung kaasan dihaka, na kung saan sila ay hindi makakarinig dito ng walang kwentang pananalita at kasinungalingan. Ang dahilan dito kasi sila ay naroon na sa Darus Salam. So, tinawag ang paraiso dito bilang Darus Salam, lugar, tunay na lugar ng kapayapaan. Wa kullu ma fiha salimun minan naqsi. At ang anumang naririto ay salim, ibig sabihin ligtas o malaya mula sa anumang pagkukulang o mula sa anumang mga kapintasan. So walang kapintasan ang anumang naroroon. Inumin, alak na yung inumin doon, di ba? Inumin, alak, pero walang kapintasan, hindi nakakalasing, hindi nakakasakit ng ulo. Di ba? Hindi mabaho, hindi nakakasuka. Hindi lasang blade. Di ba? Banayad whiskey. So hindi ganoon, walang kapintasan ng alak doon sa paraiso. Kainom ka na bang alak? Oo, ita mo, umamin ka. Umamin din. Ha? Anong tinagman mo? Pero hindi mininom. Kaninong alak yun? Gin. Oh, mapait ito. Hindi, mga tao naman kasi sa totoo lang, napapaitan din naman sila sa iniinom nila eh. Pero ang gusto nila talaga sa alak, yung epekto ng alak sa katawan nila. Sa totoo lang, wala namang yung nasasarapan sa alak. Siguro may abnormal may abnormal na tao na nasasarapan sa alak. Pero ang epekto talaga ng alak yung habol nila. Kasi pag nakainom ng alak yung tao, tinan mo, sabi nila pumupogi, tumatapang, lumalakas ang loob, nakalimutan daw yung problema. Pero hindi ako naniniwala din nakalimot sa problema. Kasi yung lasing sa amin, puro problema yung kinukwento eh. Iiyak pa yun. Tapos nung nauso na yung videoke, kakanta pa yun sa videoke. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Hindi nakakalimot eh. Lalong nakakaalala. So yung walang kapintasan, walang kapintasan ng anuman doon. Alak na lang, kumbaga walang kapintasan. O babae na nasa paraiso, o walang kapintasan. Di katulad dito, di ba? O, mahampas ka. O lagi kang aawayin. Diyan nga, jaza'am min rabbika ataan hisaba. Gantimpala mula sa iyong Panginoon na ataan hisaba. Ata, ibig sabihin, handog o regalo. Ibinibigay niya na hisaban. Ibinibigay niya sa iyo hisaban, ibig sabihin ng hisaban, dulot ng hisab. Kumbaga hindi yun random binigay sa iyo ni Allah. Merong hisab, dumaan sa hisab, dumaan sa pagtutuos, at yun ay binibigay niya sa iyo. Katulad lang din sa naunang aya, di ba? Anong aya yun? Jazaaw wifaqa. Gantimpala na nararapat sa mga mapupunta sa impyerno. So yung mapupunta sa paraiso, meron din silang ganun. Ataan hisaba. Gantimpala na tinuos na para sa kanila. Nakarapat-dapat nga nila matanggap. Pero syempre, sa iba pang mga aya, was ziyada. Meron pang karagdagan. Meron pang bonus, alhamdulillah. So nga, jaza'an min rabbika ataan hisaba, ay hadal ladhi dakarnahu jazahumullahu bihi wa humuhu bifadlihi wa minhu bifadlihi wa minhu ihsanihi wa rahmatihi. So ito ang kanyang gantimpala, kumbaga, na matatanggap niya mula kay Allah, na mula sa mga pabor at mula sa mga anumang ibibigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, anumang nabanggit o ipinangako na ni Allah na gagantimpala sa kanya, ibibigay nga sa kanya doon sa paraiso. Yung nga, ataan hisaba ay kafiyan, wafiyan, syamilan, kathiran. Ibig sabihin, ito raw ay gantimpala na
Kafi yan, sapat na. Kumbaga, pag natanggap mo, hindi ka na magrereklamo. Kafi, sapat. Parang sweldo, di ba? Sweldo ka may kulang. Ba't may kulang? Hindi, binawasan ng pag-ibig yan, SSS, kung ano-ano pa. Sabihin nung di ba, nung nagpapasweldo, yung foreman, o sino pang nagpapasweldo. Magrereklamo ka. Pero pag ikaw nandun sa paraiso, binigay sa'yo ni Allah, yung gantimpala mo, kafi na yun, hindi ka magrereklamo. Kafi, sapat na. Kafi yan. Tapos yun nga, ito ay ataan hisaba, na ito raw ay wafiyan. Wafiyan, ibig sabihin, marapat. Kumbaga sa sweldo uli. Inahambing natin siya sa sweldo eh. Kasi ito yung pinakamalapit na magiging katulad nito. Na dumaan sa pagtutuos na matatanggap natin. Na wafiyan, ibig sabihin, kung ilan yung araw pinasok mo, yun yung sasweldohin mo. Ganun din sa paraiso. Gano'ng kadalas ka nagsala, yun ang matatanggap mo. Gano'ng kadalas ka nag-jihad, nag-fasting, lahat yun, i-compute at yun yung magiging antas mo sa paraiso, inshallah. Kasi yung tao, di ba, hindi naman tayo papasok sa paraiso dahil sa mabubuti nating gawa, di ba? Pero ang mabuti nating gawa, ang saysay nun, una, maging karapat dapat tayo sa habag ni Allah. Kasi papasok tayo sa pamagitan ng habag ni Allah, hindi dahil sa mabubuti nating gawa. Sa pamagitan ng mabubuti nating gawa, ginagawa natin ang ating mga sarili na karapat dapat deserving sa habag ni Allah. At pangalawang pakinabang ng pagsisikap sa mabubuting mga gawain, tataas ang antas natin sa paraiso, inshallah. Yan iniisip ng tao, di ba? Bakit ko pahangarin sa paraiso yung mataas na antas? Kahit naman yung pinakamababa, masaya na ako dun, di ba? Iniisip niya. Tapos sa paraiso, di ba, wala naman ng inggitan doon, wala ng inggit, wala ng kumbaga sama ng loob. Ano ngayon kung yung tao, ibang tao nandun sa mas mataas na antas, hindi naman ako mainggit sa paraiso, di ba? Pero hindi iniisip lang ng tao yun. Pero kung mahal mo si Allah, gagawa ka pa ng higit pa sa kaya mong gawin, inshallah. At mula doon, syempre makakatanggap ka rin kay Allah ng mas mainam. Bakit hindi mo nga rin naman nahangarin yung mas mainam? Bibili ka ng di ba? Bibili kang cellphone. May cellphone, 3,000. Yung camera, yung na lang, kumpara na lang natin, camera, ganito, megapixel, sabi nating 30. Merong isa pang cellphone, 100 lang yung diferensya. 100 megapixel, 100 lang. Yun na yung kunin mo. So, ganun din sa paraiso. Bakit mo pagdadamutan? Ayun, yun yung tamang term. Bakit mo pagdadamutan ng sarili mo ng mas mataas na antas sa paraiso, libre naman. Libre naman. Kunin mo na yung mas mataas, inshallah. Kaya nga, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilingin natin yung Firdausul A'la, yung pinakamataas na antas ng paraiso, inshallah. Ang ganda ng pagkakabanggit dito Kafi yan, sapat. Pag binigay sa'yo, hindi ka na magrereklamo. Wafi yan, kung ano yung dapat mong matanggap, yun yung ibibigay sa'yo. Syamilan, syamil sa kahulugan na, kumbaga, kumbaga, malawak. Kumbaga lahat ng pangangailangan mo ibibigay doon bilang ataan hisaba. Nga pag nandun ka na, kumbaga, pinasweldo ka na, binigyan ka pa ng kaldero, binigyan ka pa ng refrigerator, ng kalan. So wala ka nang kakailanganin pa doon. Hindi ka na mangungutang, hindi ka na babali. Kasi lahat ng kailangan mo, naibigay na At kathiran, marami. Marami kang matatanggap, alhamdulillah. At yun nga, katulad ng kasabihan ng mga Arabo, A'tani fa ahsabani, ay kafani, manaha pala ito dapat, hindi pala minhu, manaha. Balikan natin yung kanina manaha. Hada alladhi dhakarnahu jazahumullahu bihi wa atahumuhu bifadlihi wa manhi wa ihsanihi. Yung man, yung kumbaga pagbibigay. Yung man, yung pagbibigay. Alhamdulillah. Katulad sa kasabihan ng mga Arabo na sinasabi nila na binigyan niya ako at binigyan niya ako ng sapat na para sa
akin. Atani fa'asabani. Kumbaga binigyan siya, pero yung binigay sa kanya, hindi lang ibinigay basta, kundi ang ibinigay sa kanya ay sapat na o sobra pa sa kanyang pangangailangan. At dahil nga dito, syempre, nasasabi natin na hasbi Allah ay Allahu kafini. Sapat na si Allah. Kumbaga, yun ang ibig sabihin ng hasbi Allah. Di ba yung kasabihan, nababanggit din ito sa Quran, hasbunallahu wa ni'mal wakil, sapat na para sa atin si Allah at siya ang pinakamainam na tagapamahala sa lahat ng bagay. Yung wakil. Ibig sabihin ng wakil, sa kahulugan din na pananaligan. Si Allah ang pinakamainam na mapananaligan, alhamdulillah. So yung wakil, may kinalaman din ito doon sa salitang pag kinikilala natin sila bilang si Allah, pag kinikilala natin si Allah bilang wakil, ano yung nararamdaman natin para sa Kanya? Tawakkul. Yung tawakkul. So yung wakkala, kumbaga, inaasa mo sa Kanya yung isang bagay. At kapag ang tao nagtawakkul kay Allah, inaasa niya kay Allah ang katuparan ng mga bagay-bagay. Siyempre, kasama ng kanyang pagsisikap, alhamdulillah. Kasi balanse dapat yun. Balanse, yung pag-asa natin kay Allah at yung pagsisikap natin na makamit ang anumang bagay na nais natin na makamit. Alhamdulillah. So ito yung baka next week na natin matalakay yung tungkol sa yung panghuli ng set ng mga aya. Kasi ito, tungkol na talaga ito sa araw na naman ng paghuhukom. Yung mga naunang mga aya tungkol sa makakamit ng mananampalataya sa paraiso, alhamdulillah. So baka next week matalakay pa natin ito uli ng isa pang talakayin. Inshallah. Dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.